All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po muli dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay lang po ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. No, pag-usapan natin mga kababayan, ito pong ombudsman at Sandigan Bayan. Mukhang nagkasundo po itong dalawang ahensya na ito na muling buksan, no? Kumbaga hindi pa taman tapos yung kaso sa Sandigan, kaya sabi po ng ombudsman, nire-recall namin ang bagay na ito, ibalik nyo sa amin at mag-iimbestiga kaming muli. Okay, at ganun din po mga kababayan, yung dating National Security Advisor ni Pangulong Marcos the early part of 2022 ay mayroon pong binigay na suggestion sa ating mga Pilipino. Suggestion lang naman mga kababayan. Bakit niya naisip yung ganong suggestion? Bakit hindi na lang pabagsakin? Ito na lang iupo ninyo, ganon eh. Pero maganda po yung kanyang suggestion mga kababayan. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin itong ombudsman at Sandigan Bayan. No, itong ombudsman na si Boying Rimulya, sabi nila tanod bayan po yan eh. Yung ombudsman at ang Sandigan Bayan, ito po yung mga nagpro-prosecute ng mga tiwali sa bayan. Okay, so correct me if I'm wrong na lang dun ha. Ngayon, ito pong Ombudsman Rimulya, nung pagkaupo niya, sinabi niya na, I want to reopen the case about Parmali. Naalala nyo yung Parmali? Napakalaking iskandal niyan. Ilang bilyong piso po ang nawala sa kaban ng bayan dahil sa Parmali scam na yan. Na kung saan yung dapat na mga gamit pang COVID-19, kasi yung pandemic po, nalustay, ninakaw. Imbis na makapag-provide ng karampatang prevention, hindi mabigyan ng kaunting tulong ang mga mamamayan, wala po. Naglahong parang bula ang pera ng taong bayan. So nagkaroon pa dyan ng Blue Ribbon Committee hearing, napatawag yung mga players na involved dyan, lalong-lalo na si Christopher Lloyd Lao ng USEC ng Procurement Service ng Department of Budget and Management na taga Davao City po yan. Tauhan ng mga Duterte at ni Bongo. Yung mga kasapakat niya, yung company niya na Parmali na wala namang karampatang pondo, no? Para maging humawak ng isang kontrata, manalo ng kontrata sa gobyerno na worth billions of pesos, na-awardan po sila. They will be the one na yung Parmali, yung yung company ng mga Darsani ba yun? Itong Silao, siya ang sa procurement. Yung Parmali, kinontak niya. Yung pala, at the end, itong Parmali, mga kababayan, ay kumpanya rin pala ni Michael Yang na sinabi ng Quadcom na drug lords, na economic advisor ni Digong. Diba? So, puro inchik po ang namuno sa gobyerno Digong. Kumbaga, puppet lang si Digong ng mga tsekwa. Okay, so ngayon, ang sabi po ni Rimulya sa Sandigan Bayan, nire-recall namin yung lahat pa ng mga kasong hindi nyo pa na-prosecute. 6 po na kaso ang ibinalik ng Sandigan. Pwede ba yon? Opo. May kasabi po ng Sandigan, may kapangyarihan ang ombudsman na gawin yan. Okay, iyan po ang binigay sa kanilang kapangyarihan, no, ng institusyon. Okay, so binalik po yan. So muli, pag-aaralan, i-review at titignan ulit kung sino pa yung pwedeng makasuhan diyan. Kasi nag-ugat po yan nung sinabi po ni former Senator Richard Dick Gordon kay Rimulya na tignan mo yung kaso ng Parmali. Kasi hindi po umuusad mga kababayan. 2021 pa yan nag-imbestiga si Gordon. Binraso-braso na siya ni Digong. Sabi, hindi ko na paaatinin dyan yung mga cabinet members. Talagang pinigilan ni Digong kasi alam niya sasangkot siya. Umamin po
si Duque noon na sinabi niya na ang nag-allow na maglipat ng pondo from DOH worth more than 46 billion pesos papunta sa PSDBM kay Lau. At si Lau na lang daw po ang bibili magpro-procure nung anumang kailangan para po sa pandemya. Ano nangyari? No? Overpricing, minsan wala. No, biruin nyo, nakipag non-disclosure agreement kayo sa isang pharmaceutical company about sa pagbibigay ng vaccine sa pandemic. Hindi natin alam kung magkano isang turok. Ganun po nawala yung bilyong piso. I think 46 billion po yan. No, pero si Duque, alam ko na absueldo hindi naman nakasuhan si Digong. Ang nakasuhan lang sila Lau at yung mga kasamahan niya at yung mga sa Parmali Company, yung magkapatid na Dargani. Dargani ba yun, yung magkapatid? Yung tumakbo sa Davao City Airport, doon sila lalabas, magbabackdoor. Biruin nyo yan, takbuhan ng mga kriminal sa Davao. Nakakahiya, no? Hinahanap sila noon, biglang tatakas pala. Nahuli. Okay, so yan, babalikan po ni Boying Rimulya, mga kababayan. Na? Kailangan, katuwang yata si Dick Gordon, saka yung mga findings ni Dick Gordon nung siya ang Blue Ribbon Committee sa Senado nung time niya, pwedeng magamit as resources, no? So malamang, baka dito madadagdag pang kasuhan si Digong. Yan ang kinaaayawan ni Aimee, kaya pilit niyang pinipigilan na maging ombudsman si Boying Rimulya kasi sasabit at sasabit yung mga kaalyado niyang Duterte at mga aso ng Duterte, at baka may makita rin sa kanya na hindi kaaya-aya. Kaya todo po ang pagpipigil ni Aimee Marcos na maging ombudsman si Boying Rimulya, kasi alam niya mahahalongkat lahat ng baho ni Digong na pinoprotektahan nila, na sinasabi nilang the greatest president. Hindi po. Meron bang greatest president na umamin na nagnakaw? Meron bang greatest president na umaming mamamatay tao na may death squad? At kung ano-ano pa na hindi niya kayang ipagtanggol ang Pilipinas sa claims nito sa West Philippine Sea? Di ba? Napakabastos. Yan ba ang greatest president? The best ever? Kung the best ever pala, bakit nakakulong? Di po ba? Now, punta naman tayo dito sa ex-National Security Advisor ni Pangulong Marcos nung early part of 2022. Nag-quit lang po ito, na walang iba kundi si Professor Clarita Carlos. Siguro alam naman nyo lahat kung sino yan, si Professor Clarita Carlos, kung nasundan nyo yan, no? Napakagaling po niyan. Now, meron po siyang sinabi dyan sa politiko. Sabi niya, bakit hindi nyo nalang hayaan matapos ni Pangulong Marcos ang kanyang termino? We elected him for 6 years, let him finish his term. Tignan na lang natin kung ano pa ang mangyayari dito. No, makipagtulungan na lang tayo. Makipagtulungan. No, meaning tulungan natin siya na umayos ang takbo ng ating bansa, medyo ma-provide ang pangangailangan ng tao, kasi kung patuloy kayong maninira, patuloy nyong i-stabilize kasi meron pong mga makasarili, no? Yung mga hindi na ambunan ng pwesto, lumalaban sa korupsyon ng Pangulo, ayaw nila, matatamaan sila. Ang sabi po ni Profesora Carlos, mawawalan tayo ng investor confidence. Sino mag-i-invest sa atin? Sino magbibigay ng pera? Yun po yung pagkakaintindi ko. So para hindi tayo ganun, no? Siyempre, bad perception yun, lalo na yung ginawa ni Aimee Marcos na hinayupak talaga. Sinira niya ang imahe ng presidente na kanyang kapatid at sinira niya ang imahe ng Pilipinas. Sino pang mag-i-invest sa atin? Ayoko dyan, gulo-gulo nyo. Dami palang korap dyan. Tingnan mo yung presidente, korap na wala namang matibay na ebidensyang binigay. Ano pa ang sabi ni Clarita Carlos? Hindi magsasucceed ang inyong destabilization. Hindi magsasucceed na pauupuin nyo si Sara Duterte kasi hindi po siya acceptable. Hindi siya katanggap-tanggap sa ibang grupo naman na tulad ng mga anti-Duterte, na tulad ng Pinks at mga Dilawan, no, na ayaw sa kanya. Kasi kung hindi si Sara Duterte ang vice president, malamang meron na pong impeachment case laban kay Pangulo, lalo na dito sa binunyag niyang korupsyon. Maski na siya ang nagbunyag ng korupsyon, hahanap ng paraan itong mga anti-Marcos para ma-impeach po siya.
nagkataon si Sara Duterte, hindi siya acceptable. Hindi tulad noon na si Cory Aquino, mukhang iyan na intinalaga ng mga simbahang Katoliko, siya na ang papalit, set na siya, okay na siya, katanggap-tanggap na siya, kaya naging successful daw di umano yung kanilang ouster kay Pangulong Marcos Sr. Ngayon din kay ERAP, may nakaredy na, acceptable na si Gloria Macapagal Arroyo, nakaset na siya, so natanggal si ERAP. Kay Pangulong Bongbong Marcos, wala po Kasi yung gusto nyong ipapalit, mas demonyo pa, mas magnanakaw, mamamatay tao, kaya hindi siya acceptable. Ang sabi nga nung nung ilang mga political analyst, even si Ramon Tulfo na journalist, sabi nila, AFP will not support Sara Duterte because of his pro-China sentiment. Pro-China po siya Bakit hindi na lang kayo makipagtulungan? Antayin nyo na lang, 2.5 years na lang yan, bababa at bababa yan. Di kayo naman nang lumaban, kung sakaling palaring kayo, manalo kayo, di kayo ang uupo. Hindi yung minamadali nyo sarili nyo. Bakit? Kasi alam na pwede kayo, makukulong na kayo dahil sa katarantaduhan nyo. Diba? Kating-kating na kayo. Para, ang tanging paraan nyo lang para maisalba nyo ang inyong mga sarili sa kulungan. Siguro ayaw nyo namang tumakas tulad nung ibang nagsipagtakas dahil mahirap naman ang buhay takas, lalo na sa abroad. Saan kayo kukuha ng maraming pera? Tanggalin na lang yan. Pag natanggal natin yan, tayo na ang Harit Reyna, magagawa na natin ang gusto natin. Nasakripisyo na naman si Juan at Maria. Nasakripisyo na naman ang ating inang bayan. Walang katapusang pagde-destabilize, walang katapusan na ako, it's all about me, it's all about this group. Hindi, it's all about the Filipinos and the Philippines. Pag nababanggit po lang nila yan, yung mga politiko, hipokrito po yung mga, hindi po totoo yun. Kaya tama po si Profesora Carlos. Hindi natin hayaang matapos na lang. Malapit na 6 years natin yan binoto. Wag na kayong mag-destabilize. Nagiging economic saboteur pa kayo Yung economic sabotage, dapat kasuhan kayo ng ganyan kasi wala naman kayong matibay na ebidensya but you keep on destabilizing the country. Nakakagigil na mga kababayan O kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.